beloved Boss Mike Cervera. Matindi ito, ha? Matindi. Ibang klase. Oh. Pasok! Samantala mga kabrigada, makalipas naman ang 2 araw na pagkakasuspinde ng impeachment trial nitong nakaraang linggo. Itinuloy naman ang 17th araw na paglilitis kung saan sumalang muli bilang testigo si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Awa. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada Live Report. Diretsahang sinabihan ni Senator Judge Raffy Tulfo si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nagiging estupido na raw ito dahil sa kanyang blind loyalty. You're stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Oh, ano yon? Ito naman si Lipay. Late na late ka na. Oy, Lipay, paano ba naman to? Boss Mike, pakikalat naman, iskandal ni Maharlika. May video si Mima Alicia. Sa bruhang yan. Tinitira siya ng DDS naman. Tayo na, lumang-luma ka na. Ano ba, Lipay? Paano ba? Bagong-bago ka na. Ay, nako. Oh, eto na mga kababayan, oh. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Oo Nakapikit nga. kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Totoo naman yung sinasabi ni Idol Rapi, ah. Di ba, libayan? Oh. O ano ka na, libayan? Bakit natatakot ka nang tumira kay Idol Rapi? Ha? Ay, libayan! Dahil ba wala na? O, nasira na ba ang kredibilidad mo? Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kung nakinig lang kayo sa akin, di sana maayos kayo. Iyan ang sinasabi ko. Hindi porke nakapagtapos kayo ng matataas na mga kurso, abay, kayo na ang pinakamagaling. Nakakalimutan nyo yata nakakalimutan nyo si Mike Cervera. Iba ang talino nito sa talino nyo. Sabi nga ni Ballpoint Man, yung katalinuhan ninyo, kabubuhan ko pa lang yun. Diba? Ano kayo ngayon? Diba? Eto na, Idol. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Totoo naman eh. Real talk yun. Stupid na talaga itong si Betty Labelat. Betty Labelat. Betty. Gina Acosta. Nasaan na ba yun? Ba't parang may nagre-ring? Merong tumatawag na naman tong mga hinayupak na ito. Ang gugulo nyo ah. Anong putang inang meron dito? Ano naman meron? Ano meron? Ano meron? Tuloy bukas? Di sabihin mo doon sa mga nanonood. Tangina mo, bigla ka nahiya, hayop ka. Mamaya na tayo mag-usap. Nagla-live ako, naghahanap buhay ako, ginugulo nyo ako eh. Kapag kayo naghahanap buhay, di ko kayo ginugulo eh. Di ba no? Nakahubad pa si Chris Ulo. Di ba si Betty Labelat? Mga kababayan ko, totoo naman eh. Napaka-stupido dito, mga kababayan. Biruin ninyo mga kababayan ko eh. Binigay yung pera kay La Chica kahit hindi otorisado. Kahit walang band. Dahil lang ang katwiran niya, utos ni Sara Duterte. Nawa nyo mga kababayan ko. Utos ni Sara Duterte. Siguro naman kahit kayo, machamuchi, kahit kayo, na nasa kalagayan ni Betty,
alangan naman na susuwayin nyo yung boss ninyo. 'Di ba? Kaya kahit mali, susundin nyo siya. Kahit na mali na, kahit na talagang hindi na kaya, pero kailangan kayanin, kailangan gawin. Kasi nga, utos ni Boss Sara. Di ba, Moneto? Ano? Susunod yun. Boss yun eh. Siyempre matatakot. O, tuloy. Bago nga ito, tinanong pa ni Tulfo si Acosta kung paano niya ikinokonsidera ang kanyang sarili kung siya ba ay smart, average o di kaya stupid. Smart, Oh. average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Oh. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Oo, tayo, mga kababayan. Minsan, stupid. Oh, minsan, average. Mas madalas akong stupido. Kaya mga DDS, mga putang ina nyo. Kaya, makinig kayo sa stupido minsan. May matututunan kayo. Di ba, mga kababayan? Ayan na. Para yung mga nagsasabi dyan ng kung ano-ano, mga bobo pala kayo eh. Sinasabi ko na nga eh. Na ako ay average. Mas madalas, stupido. Stupid! No! Di ba, mga kababayan? Ano ba yan? Stupid love. Di ba? Ano ba yung kanta na yon? Kantahin nyo nga. Umpisan nyo nga. Umpisan nyo yung kanta na yon. Ganun ako. Pati brat, panty mo, ako ang naglalaba. Di ba, mga kababayan? Kinukonsinti kita kung may nagawang mali. Yung mga ganun, mga kababayan, minsan, minsan salbakuta. Ganon, di ba? Hindi ko kasi panahon yan eh. Ang panahon ko iba eh. Yung panahon namin noon, mga kababayan, any pop girl. Di ba? Mga ganon, di ba? At saka yung Sally. Psh, that girl. Di ba? Yung mga panahon natin, Sally. Psh, that girl. Pek, 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 girl. Pek, 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 girl. Ganon. Yun yung panahon namin eh. Hindi yung panahon na ano ba yan? Yung mga stupid! Walang ganon nung araw. Doon kami sa... Di ba? Alam nyo na yung mga edad natin, talagang palipas na tayo, mga kababayan. Malapit na tayong mawala sa mga kababayan, mawala sa single, yung yung single citizen. Malapit na tayong mag-dual citizen. Bap, girl. Yun! Inabutan mo? Ay, syempre! Alam ka naman na hindi. Magkakaano lang tayo eh. Wala, bago na yung ice baby na yan eh. Bago na yan. Yung panahon namin, yung mga ganon. Sally. Psh, that girl. Naalala ko yun eh. Naalala ko yun kasi nung araw, nung mga bagets ako, yung laman ng utak ko, parang laman lang nung bansot na direktor. Puro ang laman ay puro bayag. Di ba? Puro bayag lang yung laman nung gasolitong bansot no? Di ba? Wala na, hindi ko na nainabot yung mga kinakanta ng mga yung mga bata noon na matanda na tayo di ba? Yung mga kinakanta nila Angelina.
Baho pushi mo. Ganon. Kinalikot mo pa. Ay, wala. Hindi ko na inaabot yun eh. Mga ganong mga kantahan. Oh. Naabutan nyo ba yun? Naabutan nyo? Sino nakaabot nun? Oh. Angelina, baho pushi mo, kinalikot mo pa. Ay, nako, daming kanta. Di ba, no, mga kababayan? Masaya nung araw. Wala nang kwenta yung mga kanta ngayon eh. Sa totoo lang. Yung mga kanta ngayon, alam nyo, ini-ay na eh. Hindi katulad nung araw, talagang ang mga kanta nun eh. Talagang pinag-isipan, pinaghirapan, ganun ano. Ngayon, wala eh. AI na yan eh. Oh. Di ba? Oh, mga ganon. Oh. Minsan masarap alalahanin. Minsan nga magkaroon nga tayo ng ganyan. Ha? Balik tanaw, ano? Balik tanaw tayo, ha? Maghanda kayo ng mga bala, ha? Baka mamaya hindi kayo maghanda ng mga bala. Ha? Oh, naabot daw ni Ani, oh. Ni Shada Anita, oh. Maring Linda, batang 90s, ano? Romeo Cano, hindi naman tayo batang 90s eh. Ano ka ba? Batang 70s tayo. Oh. Oh. 'Di ba? Oh, ngayon noise hindi na music. Oh, Teresi. No, pangit na ng mga kanta nila eh, no? Alam nyo, nung panahon natin eh, yung ano, ang gustong-gusto ko yung ano eh. Yung kanta ng mga Nelson Del Castillo, ay hindi na nila alam yun, yung mga bata-bata pa. Hindi nyo na alam yan. Yung mga kantahan ni Nelson Del Castillo. Yung mga When You Need a Friend. Diba? Yung mga ganun. At saka yung ano ba yun? It hurts when love fails. I'm afraid to love you. I'm afraid of your kiss. Di ba? Alam niyo yan, mga kababayan, yung mga ganon? Yung mga ganon dapat. Wala na eh. Wala na yung mga ganong mga kanta. Magaganda yung mga kanta nun eh. Kanta ngayon, mga kababayan eh. Gumaganon-ganon na sila. Parang silibayan na, tingnan nyo. Rakista yan eh, silibayan. Prostrated na rakista. Kaya dinala sa pagbablog. Ayun. Habang nagbablog siya, huming headbang siya. Ganon. Diba? Dito lang nga tayo sa topic natin. Nakakainis kayo kung saan-saan na tayo napupunta eh. Eto na. Eto na mga kababayan. Umpisa na nga natin ito. Samantala mga kabrigada, makalipas naman ang 2 araw na pagkakasuspinde ng impeachment trial nitong nakaraang linggo. Itinuloy naman ang 17th araw na paglilitis kung saan sumalang muli bilang testigo si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada Live Report. Diretsahang sinabihan ni Senator Judge Rafi Tulfo si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nagiging estupido na raw ito dahil sa kanyang blind loyalty. You're stupid in the name of blind loyalty. Oo nga, stupid na bilat. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Napakit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Bago nga ito, tinanong pa ni Tulfo si Acosta kung paano niya ikinokonsidera ang kanyang sarili kung siya ba ay smart, average o di kaya stupid. Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. kapag katao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal.
Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo, Ah. ng listahang pangalan ng mga informants na Ah, bilat, bilat. Alam nyo, ang tumatak kanina, dyan po sa impeachment trial, yun talagang salitang bilat. Idol, di ba? Oh, paborito namin ni Idol yan. Hey! Idol! Oh, paborito namin ni Idol yung bilat. Idol, sige. Ano ba yung bilat na yan? Oh? sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo, Ah. ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Oo nga. Daniel, hindi ata tama to. Bastusan na to. Oo nga. Hindi po ba? Para sa normal na tao. Pero hindi nga lang dito Di ba mga kababayan, ang dami na naman mga bagong pangalan na lumalabas ngayon eh. Di ba yan? Yung bilat, may pamana, may pusa, may unggoy, may bulldog. Ilang yan, lahat na lang ginamit yung pangalan na scam talaga eh, no? Di ba? Scam talaga, no? Miss Malupit. Promise me, you wait for me. Yan ba yun? Di ba? After sometimes. Bago na yan eh. Yung mga Michael Learns to Rock na yan, bago na yan. Huwag nyo na nga isisingit. Hindi ko alam yan. Yung mga alam ko, yung mga kasabayan ng mga Angelina, baho poke mo, kinalikot mo pa. Ganon! Oh. Yun ang alam ko, wala na ha. Oh, tuloy. Tapos ang pa-multiple choice na tanong kay Acosta, dahil tinanong din siya ni Senator Judge Joel Villanueva kung anong klaseng empleyado ang kukunin niya kung siya raw ay mabibigyan ng pagkakataon na makapili ng isang Special Disbursing Officer. Kung kayo ho ay pipili ng SDO, Ah. sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo? Oh, ang dami nilang pasakali. Ito naman si Joel Villanueva, huwag ka nga magmamalinis-malinis dyan ha. Baka akala mo porke umaayong ka eh. Ligtas ka na. Bahala ka. Basta ako hindi ka ligtas sa akin ha. Ano po yun? Oh. Alam nyo ang nakakainis? Ang nakakainis kay Gina Acosta, yung mga ganitong sagot. Yung bang intense na intense, yung tinatanong mo sa kanya, intense na intense, yung pagkakatanong mo sa kanya, bigla ka lang sasagutin ng, ano po yun? Ano po yun? Di ba? Oh. Ako Opo, mismo. opo. Kunyari kayo po, Oo, ikaw! Oo, sabihin mo kasi, ito naman si Villanueva, oo, ikaw, wala na bang iba? Meron pa bang Gina Acosta dito? Oo. Hindi si Bilat. Ganon. ikaw talaga. Ewan ko. yung magpipili ng SDO ninyo, ang pipiliin nyo po ba average employee, o yung tiwala po kayo, o yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO. Kung ako, Your Honor, Opo. sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor, kato I will choose, Your Honor, Nang, yung tao na average po ang kanyang how do you- ang kanyang madudugas. Ganon. call this? Ang kanyang Madudugas. Ang- knowledge. Kaya mo yan! Nako, eto na naman. Nakita ko na naman itong mukha na to mga kababayan. Bagong tabas na naman yung baba niya. Ewan ko ba, mga kababayan? Ewan ko talaga. Pag nakikita ko si Amy, para ba akong nasusuka? Minsan naiisip ko nga eh. Baka mapanaginipan ko na siya.
Sa totoo lang, sabwisit ko sa kanya. 'Di ba? Elvira Garcia. Marites Musni. Teresita Tan. Lakayak. Lovers Moon. Jose Lisa Moises. Sa totoo lang. Nangangamba na nga ako na baka minsan mapanaginipan ko na ito Okay lang sana mapanaginipan ko kung nag-uusap lang kaming dalawa. Ang problema, baka mapanaginipan ko ito na inaabuso niya yung katawan ko Hey! Diyos ko, bangungot ito. Benedict? Bangungot! Amethyst. Long time no look Siguro Martinico ka. Someday, no? Putik na yan, bangungot yan pagkaya ng napanaginipan mo. Tapos inaabuso yung katawan mo. Grabe, no? Tingnan nyo naman yung itsura, mga kababayan. Ay, nako. Samantala sa kalagitnaan nga ng paglilitis, hindi na naiwasan pa na maging emosyonal ni Acosta sa naging tanong ni Senadora Amy Marcos. Basta yung asawa ninyo na binisita ninyo, alam ko undergoing treatment sa Davao. Ano naman connect nun, di ba? Alam nyo, mga kababayan, eto na naman kukunin na naman yung emosyon ng taong nanonood kita nyo yung pandali ni Amy? Yan pong mga ganyang style, trapong-trapo. Kukunin lagi yung emosyon ng tao para para maligaw sa totoong issue. Hindi naman yung issue, hindi naman yan yung issue Amy, bakit hindi mo kamustahin yung mga magulang, anak, kapatid, na mga pinaslang ni Duterte? Naging biktima niya sa EJK. Kamustahin mo naman sila, putang ina mo. Di ba? Kinakamusta mo yan nakinabang yan. 25,000 kada buwan ang binibigay ni Sara na nakasobre dyan. 25,000 pesos! Di ba, mga kababayan, hindi mo kinakamusta yung mga ngayon nananatili na nag-aantay ng hustisya. Na darating yung panahon, sana mahatulan na yung idol mo na si Duterte. Wala na yung babalinan na yan, burado na yan sa mga loyalista. True! Totoo ka dyan. Hindi po maganda, ma'am. Kita nyo? I'm sorry. Di ba? I'm sorry also, pinagdadaan. Di ba, mga kababayan, bakit, kung di ba naman bobot tangayang si Amy, wala naman, irrelevant yung mga tanong na kailangan pang malaman, kailangan pang tanungin sa kasagsagan na dapat maliwanag ang isip netong witness na si Betty Labelat. Wala na, mga kababayan. Kinuha na yung emosyon Nakuha nyo, mga kababayan ko? Diba, Jason Permin? Hindi ho kasi ganyan Yan po ay style para mawala na sa wisyo itong si Betty Labelat. Para masabi nila na, wala sa katinoan kasi nga may iniisip yan, may pinagdadaanan, dumadaan sa mga stress, dumadaan sa depresyon kasi nga yung asawa. Putang ina ka, hindi lang yan si Betty Labelat ang dumadaan dyan. Amy, mahabang baba na pinatabas mo. Hindi lang si Betty Labelat ang dumadaan sa ganyang sitwasyon. Maraming mga Pilipino. Pumunta ka lang diyan sa mga ospital, yung iba nga hinihintay na lang
na malagutan sa kanilang mga bahay dahil walang pambayad sa ospital. O kaya naman ay malayong-malayo sila sa syudad kung saan dapat nandoon nakalagak. Di ba, Doktora Lek Guerrero? September 14, magkita tayo, ha? Isama mo si Mayor, ha? Oo. Si Mayor Galang, oo, ha? Isama mo rin si ex-mayor, ha? Magdala kayo ng pera. Oh, bigyan nyo nga ako ng pera. Wala na akong pera. Oh, buti pa si Sarah may pamana. Yung pamana ko, Doktora Lek Guerrero. Grabe no mga kababayan. Si Amy talaga. Kailan ko, ma? I'm sorry. I'm sorry. Oh. Thank you po. Bilat. That will be all, presiding judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo Diba mga kababayan? konting tubig, Ma'am Gina? Sa kabilang banda, matatandang nagkaroon muli ng paglutang ng mga bagong pangalan ng mga individual na di umani nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Oh, ayun. Oh, ano ba 'yon? Timon, Andrew, ano pa? Oh, ha? Ano yung mga nakatanggap? Oh. Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina? Sa kabilang banda, matatandang nagkaroon muli ng paglutang ng mga bagong pangalan ng mga individual na di umani nakatanggap ng Oh, ayun oh. Oh, sinuso ang bilat. Ano bang mga klaseng pangalan yan? Sinuso P. Bilat. Grabe talaga, confidential funds mula sa OVP. Kabilang nga sa mga bagong pangalan na nabanggit kanina Ay. ay ang Antonio Pagong at Oh, Antonio Pagong. Parang galit kay Trillanes ito, ah. Antonio Pagong. Utang ina mo, Sara Duterte, hayop ka talaga. Binaboy mo yung pera ng taong bayan. Oh. Asuni Sobelat. Ano daw? Oh, kita nyo? Oh, sinuso ni Belat. Ano? Sinuso ang bilat. Ano? Wait! Ang pangit pakinggan eh. Ang pangit pakinggan talaga mga kababayan kahit minsan eh. Kung tayo-tayo lang ang nakakaalam yan, masarap. Oh, di ba? Wow. Di ba? Bakit ganon? Ay, tanong ko nga sa inyo. Bakit ganon? Pagka naririnig natin, parang ambastos, ano? Ambastos talaga eh. Pero bakit pagka tayo-tayo na lang, no? Ha? Pagka kayo na lang, no? Ng inyong boyfriend, asawa. Mga kababayan, ang sarap-sarap eh. Aray ko. Ewan ko. Oo. Di ba no, mga kababayan? Oo. Di ba? Bastas nga. Oo. Pero bakit pagka dadalawa na lang tayo? No? Oh, parang kami ni Jen. Oh, pagdadalawa na lang kami, masarap yan eh. Utang inang live to, nauutot na lang ako. Sa totoo lang, mukhang ito na yung pinakawalang kwentang live ko. Walang kwenta tong live na to. Visit? Gago kasi to si Sara Duterte. Iris Santiago, no? Francis D. Walang niya ito, Ernie. Walang kwentang live ito. Eto na. Eto na. Sa mga bagong pangalan na nabanggit kanina ay ang Antonio Pagong at maging Asuni Sobelat. Suniso. Sinuso. Akala ko kasi sinuso. Sinuso Belat. Flor Dalisa Romano.
Sorry naman, Kuya Maki. Promise, ito talagang pinakawalang kwentang live natin. Oo. To the heart of changing. Ayan, mga kababayan ko, ewan ko. Sa totoo lang, ano bang nangyari dito? Hayop na yan, mga kababayan. Dito na tayo. Pasok natin ito. Uli, Seriously, from my heart, naawa ako sa iyo. Huwag kang maawa dyan. Ano ka ba? Naaawa si Idol. Idol, paano ka naman maaawa dyan? Maawa ka dyan. Ha? Maawa ka dyan, Idol. Kung hindi kumita yan, kumita naman eh. Di ba? Idol, kumita yan. Oo. Kumita yan eh. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart Na? hindi ka kurap ni Singkong Duling, wala kang ginalaw doon sa Ay nako, Idol, mali ka dyan. Nising kunduling daw. Di ba nga tumanggap yan ng sobre-sobre 25 mil buwan-buwan? 25,000 mga kababayan ang tinatanggap niyan buwan-buwan. Galing kay Sara Duterte. Monthly yan Hindi yan, iba pa yung sweldo niya. Iba pa yung 25,000 na binabahagi ni Sara. Putik na yun si Sara Duterte, mga kababayan, ang ninanakaw, daang milyon, bilyon, mga kababayan. Kalahating bilyon ang ninanakaw ni Sara. Tapos ang pinamimigay niya, mga kababayan, barya, 25,000. Yung isa naman, 50,000. 9 months silang nakatanggap. Kaya, Idol, nakinabang din yan. Huwag kang maniwala dyan. presidential funds na daan-daan milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, Correct. bulsa, yung ilang halaga sa perang yon or total. Yung nakinabang na si Sara Duterte kamo, binulsa yung confidential fund na yan. Ano sabi? Boss Mike, ano ba yung kumakalat daw na video ni Sara? Ano na naman yan? Ano ba yan? Sex video ba yan? Kapag sex video yan, nakakasuka. Imagine nyo kapag nakahubad si Sara. Kaya kung sex video yan, parang ayoko ng, hindi ako magkakaroon ng interest dyan. Isipin nyo mga kababayan, yung katawan ni Sara na yon. Pag nakahubad siya, ano itsura? Di ba, mga kababayan? Sagwa! Di ba no? Eto na, tuloy. Binulsa mga pera. Doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka at pinagpapawisan ka. Kaya nga, ginigisa ka. Pinagpapawisan ka sa mga, sa mga, sa'yo, banat sa'yo ng mga tanong ng mga abogado at mga senador. Samantalang yung mga nakinabang, nandoon, namamasyal. Nandoon, palamig pepe lang ang ginagawa. Kita nyo ho mga kababayan? Pinahamak nila yung iba para kumita sila ng bilyon-bilyon. Binahagihan ng barya-barya. Tapos, yung mga totoong nakinabang sa bilyon na kwarta, ayun, nagpapakasasa. Hindi na nga alam kung saan gagastusin ang kanilang mga pera. Di po ba mga kababayan ko? Grabe, di ba? Di ba? Ayun na nga baka nga nakabili ng Kia Pride. Malamang. Ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat. Yan na. Di ba? Sigurado yan. Kaya nga sinasabi natin, mga kababayan, itong si Gina Acosta, malamang ito mga kababayan, makukulong ito. Sigurado mga kababayan makukulong yan. Nako, alay mga kababayan. Iaalay yan si Gina Acosta, si Betty Labelat. Iaalay nila para maligtas ang kanilang reyna ng kadiliman na si Buday. Grabe no mga kababayan ko no? Sobra. Our beloved Boss Mike
Savera!